Paano mo na-realize na mahirap kayo nung bata kayo? Kanina pa ako nag-scroll guys. Kanina pa ako naluluwa at umiyak. Sobrang daming nagpa-flashback sa akin nung bata ako. Ako naalala ko palagi kaming madaming utang sa tindahan. May utang na kami sa kabilang tindahan. Tapos malapit sa kanto may utang pa din kami dun. Yung halos nahihiyaan na ako mga utang. Nagtuturoan na kami magkakapatid kung sino naman yung mga utang. Kasi tapos na ako. Uy, ikaw naman. Kasi nakakahiya. Kahapon ako na yun ang utang. Ikaw naman ngayon. Kasi ang dami namin magkakapatid. Yung tipong ayaw na kami pautangin sa tindahan. Kasi sobrang dami na ng nakalista, sobrang haba na ng listahan namin ng utang. Tapos naalala ko pa nung bata ako, buong araw wala kaming pagkain na kinakain nun. Gutom na ako nun, umiiyak na ako kay mama. Sabi ko, man, sakit na ng tiyan ko, nagugutom na ako. Tapos ang ginawa niya, nag-utang siya sa tindahan ng bigas. Nagsaing siya ng bigas para may kanin. Tapos ang ulam lang namin nun, asin, asukal, o kaya labay kape. Alam niyo yung labay kape na magtitimpla kayo ng kape, tapos ilalabay niyo sa kape, ganun. Pero kapag walang kape, asin, asukal, o kaya kanin lang, basta may laman lang yung tiyan namin, ganun. Tapos kapag may handaan nung bata ako, lalo yung mga kamag-anak namin, kapag may mga birthday, ganun, minsan hindi kami ini-invite. Nalalaman na lang namin, birthday pala ng ganito, tapos na, hindi kami ini-invite. Tapos naalala ko nun, yung kapitbahay namin. Siyempre kapag may swimming pool kayo, kahit yung binubomba lang na swimming pool, na inflatable, kapag may ganun yung kapitbahay, mayaman na sila, di ba? Naalala ko nun, nanonood lang ako sa kapitbahay namin, sa mga kalaro ko na naliligo sila sa loob ng bahay, kasi malaki yung bahay nila eh. Naliligo sila dun sa loob, nanonood lang ako, nakabukas yung gate nila. Tapos, nung nakita ng mama ng kalaro ko na nanonood lang ako, sinara niya pa yung gate. Tapos, ang nakakaiyak nung sinara na yung gate, nakatungkod na lang ako. Nanonood pa rin ako habang naliligo sila dun. Tapos, nakatungkod lang pa ako, gumaganon ako, sumisilip ako. Tapos, naluluha-luha ako nun. Para akong kawawa, gusto kong maligo. Tapos sa school nun, kung anong uniform mo last year, ayun pa rin yung uniform mo this year sa pasukan. Basta kasya pa, basta nagagamit mo pa. Kasi wala kayong pambili, ganun. Kahit sobrang luma na ng uniform mo, kahit, alam mo yung tinitina ba yun? Yung kulay blue, tinitina na lang ng magulang mo. Pag nilalaban para magmukha siyang bago, pero mukha na talagang luma yung uniform mo. Tapos pumapasok ako nun sa school, nung elementary ako, wala akong baon. Sasabihin na lang ni mama na, o kumain ka ng marami dyan, para hindi ka magutom mamaya sa school mo, ganun, kasi wala kaming baon. Kapag may mga bagyo, pag may ulan, ang dami palaging tulo ng bahay namin. Ang dami laging tulo, ang daming yero, ang daming silangyero, ang daming balde, ang daming batya dyan na nakaano. Yung halos hindi na kayo makatulog sa loob ng bahay nyo kasi halos lahat ng space ng bubong nyo may tulo, ganun, hindi na kayo makatulog ng maayos dahil natatalsikan ka ng tulo, ganun, nababasa ka na, nagigising ka, basa ka na. Tapos, naalala ko nun, lagi kami napuputulan ng kuryente. Wala kaming kuryente, laging kandila lang. Tapos naalala ko pa nung bata ako, pangarap ko lang magkaroon ng birthday party. Kasi kapag birthday ko, wala kaming pera, pansit lang, ganun. O kaya nagsisimba lang kami ni mama. Kaya sabi ko pag nagkaanak ako, hindi ko ipaparada sila sa kanya. Kaya lahat binibigay ko kay Blake, lahat binibigay ko sa anak ko. Lahat ng kaya ko ginagawa ko. Kaya nung binyag niya, ng first birthday niya, second birthday, hanggang ng third birthday, lahat gusto ko bongga. Kasi ayoko maranasan ng anak ko yun eh. Hinihil ko yung childhood trauma ko. Ayoko maranasan yun ng anak ko. Taki na, iiyak ako. Gusto ko pa sana mag-share pero sobrang dami ko pang naiisip, nare-realize nung bata ko. Kaya baka humaba na tong video. Kaya sa mga nagsasabi dyan na ang swerte namin, hindi yun swerte. Kung bakit kami nandito sa Amerika, pinagpaguran yun, pinagtyagaan yun ng mga magulang ko. Kaya hindi yun swerte, lahat yun kilos. Yes po, galing talaga kami sa hirap at hindi ko ikakahiya yun. Palagi kong ipagmamalaki yun na galing kami dun. At hindi ko kakalimutan yun, lagi akong titingin sa pinanggalingan ko. Kaya minsan kapag may problema ko, iniisip ko na lang yung mga ganung bagay. Na dati, hinahangad ko lang yung gantong bagay. Ngayon, kaya ko na itong bilhin, kaya ko na itong gawin, ganyan. Sabi nga nila, hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap. Yun lang guys, bye!